everybody knows I'm gay, pero ang gusto ko, straight na lalaki. Ako din. Ganun ka rin? Alam mo, maraming mga endorsers, mga beauty queens, na nagsasabi sila na ayaw nila na magkaanak dahil ayaw nilang masira ang kanilang katawan. Anong masasabi mo dito sa mga klase ng mga kababaihan na ito na ayaw masira dahil sa trabaho nila, katulad ni Pia Wurzbach. Sige, talagang, you know. Ako, paano ko sasagutin ito? Ang other option nila ngayon is through surrogacy. Di ba marami dyan sila, Corina Sanchez, alam naman lahat, Vicky Bello, di ba? So, sila, surrogacy din. Si Vice naman, nagpunta sa akin sa Tagaytay, no, nagpapakonsult siya, sabi niya gusto niya rin daw eventually magkaanak. Paano mo maipapaliwanag sa iyong mga anak na sila ay mga surrogate children? Well, teka muna, and they are not ilan robots. ba anak They mo are nga not pala? robots. 8. Walo. Ilan ang lalaki? Anim. Ganon? Ang 6 ang lalaki? 2 ang babae. 2 babae? Ito hypothetical question lang to. What if ilan sa kanila naging LGBTQ? Anong say mo dito ngayon? May chismis ako na rin, chismis lang, na nasermonan ka daw ng pare tungkol doon sa morality issue ng surrogate. Okay. Hello everyone! Ito na ang ikalawang yugto ng aking interview sa The Lord of Scent na si Joel Cruz. Alam naman ninyo, nung aming first part ng interview, tsikahan lamang yon, medyo light. Pero this time, tandaan ninyo, napapakabibig at na issues ang aming tatalakayin dito. At syempre, hindi ko malaman kung kayo matutuwa o hindi, pero bahala na kayong humusga. At ngayon, pag-uusapan natin dito ay ang pinagpipiestahan ng mga LGBTQ, hindi lang LGBTQ, kundi lahat ng tao dito sa Pilipinas. Natutuwa naman ako dahil at least naririnig nila yung aming boses ng aking kaibigan na si Ricky at saka syempre ako. At ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay unang-una muna, ito, ang same-sex marriage. Anong pananaw mo dito? Okay. Mama, pagdating sa same-sex marriage, no, pabor ako dito. Pabor ako dito dahil, una-una, ang generation ko kasi is, may mga anak ako, so nakikita ko yung mga personalidad ng anak ko, nakikita ko yung kanilang pagkatao. So, ang unang wish ko sana walang maging gay sa kanila, no? Walang maging lesbian sa kanila. Sana maging normal lang silang mga bata, no? Noon siguro sabihin kong against ako sa same-sex marriage. But now, nagbago eh. Nagbago siya dahil sa dami ko namimit na tao at nakikita ko rin sa iba-ibang bansa na nakita ko yung totoong pagmamahalan nila. So, I think, pagdating sa same-sex marriage, now I agree, pwede. No? Pero may mga limitations lang ako doon. Okay, like? Like, ang limitation ko is about, kung ikakasal sila sa isang, let's say, religion or church, yung ganon, doon ako bilang Roman Catholic, I'm against that. Ako agree ako din. I'm against because the Roman Catholic ayaw nila. Unless sasabihin siguro ng bagong Pope ngayon na pwede na, okay na sa akin yun because I respect that. Ganun ako ang laging stand ko. Pero kung about union naman, no, I agree with that para magkaroon sila ng magandang samahan din, kung ano man yung mga properties nila, maayos yun, maliging legalize yun, para hindi magulo. Hindi lang magulo sa kanilang dalawa as partners, pati na rin sa pamilya nila. Siyempre, ibang pamilya umaasa rin sa mga mana, yung gano'n, bakit mo dyan bibigay, nagmamahalan yung dalawang tao eh. So para sa akin, I'm in favor of that. Okay. So now, I came to realize na I'm for same-sex marriage. At this point in time of your life, minapupusuan ka na ba na magiging kaisang dibdib mo? Alam Not mo, necessarily Mama, in church, ha? Yeah. No. Ako, ito panood ko rin. Hindi ako, para sa sarili ko, ayoko. Pero I respect the thinking of these celebrities, katulad nila Vice Ganda. Lahat sila, I agree with what they like. Yeah. I respect what they like. Yeah. Pero sa akin kasi,
Kasi walang magpakasal siguro sa akin. Kaya... Don't worry, ako din, wala rin nagpapakasal. Pero ngayon yung natanong ko, Oo. at this point of your life ngayon, meron ka bang napupusuan na baka sakaling... Meron ako napupusuan, oo, meron. Kasi ako yung sex orientation ko. Gusto ko straight na lalaki. Everybody knows I'm gay, pero ang gusto ko, straight na lalaki. Ako din. Ganun ka rin? Kasi di ba yung iba gusto nila, bakla rin eh. Oo, diba? kasi mas nararamdam. Iba-ibang preference nila. Oo, kasi yung feeling nila parang halos pareho sila. Oo. Tayo, gusto ko straight na lalaki. Oo, diba? oo. Pero, wala eh. Parang tayo walang magkagusto talaga na papakasalan tayo. Wala pang tatay ang iyong mga anak. Yeah, wala. Oo. Ako, sabay ko, tatay na eh. Oo, Ako nga pala tatay eh. If Pero, ever na nagkameron kayo nakasalan, ano magiging role ng ang husband mo sa iyong mga anak? Kasi inassume mo na ang role ng tatay alam mo, eh. napakahirap na tanong yan. Kasi gusto ko ayoko ma-confuse yung mga anak ko sa bagay na ito. Yun na nga, that's siguro true. Yun ang ko. pino-point out ko kung ba't ako nagtanong. Na baka ma-confuse yung mga bata na they're really happy na meron silang father na nag-iisa ako. Hindi nga nila hinahanap yung mami nila eh. Yung ganong punto. Kaya kung gagawin ko pa mas complicated pa tong sitwasyon, at masaya naman ako sa nangyayari sa mga anak ko, no? I'm happy with my children, okay na ako sa sitwasyon ngayon. So, isa-sacrifice mo yung kwan mo, yung... pagmamahal ko sa isang tunay na lalaki because of this. Na gusto kang pakasalan. Correct. Ipo-forgo mo yung marriage proposal. Siguro kung may asawa na sila, grown-ups na sila, normal na ang buhay nila, maayos na, may pamilya na sila. Saka doon ka. Saka siguro. Yun lang nga, lola na ako. Okay lang. lola. Ano ba namang masama no kung may nagtutulak sa'yo sa wheelchair? Oo nga, di ba? Na nagmamahal sa'yo. Nagmamahalan yun. Yes. Di ba allowed that? Oo. Okay, ngayon. Pag-usapan natin to ang gay rights saka mga entitlement ng mga bading. Ito isa sa kinagalit sa akin ng mga bading na sinabi ko, kasi naman maraming bading masyadong entitled. Okay. Napakarami na bibigay sa mga bading. Ang dami-dami na nga. I mean, masungit pa nga tayo sa tunay na babae at tunay na lalaki. We are blessed na nga ng maraming mga bagay. Pero ang iba, still they ask for too much. Kaya masyadong entitled. Okay. Pero sa iyo, sapat ba o hindi ang equality rights para sa LGBTQ+ dito sa Pilipinas? I took a BA Psychology sa UST. Oh, yes. Oo. Ngayon, iba-iba kasi talaga ang personalidad ng bawat tao. Oo. Lalo na ngayon, kung alam mo about LGBTQ, dati tayo, di ba, mama, yung bakla lang, nakikita mo na meron na kasamang lalaki, ganun lang. Oo. Ngayon, ang bakla, ang dami parang very complicated na may bakla, gusto rin, hindi lang straight na lalaki. May bakla, gusto lalaki. Bakla din. May bakla na in love sa tomboy. May tomboy na gusto rin babae. Minsan tomboy, lalaki din ang gusto. So, doon ko ngayon nire-respeto bawat isa na category nitong LGBTQ na since yun na yung preference nyo, yun na yung identity ninyo, nire-respeto ko yun. Yung ganung bagay. Pero dahil nakakaintindi ako sa... That's true. Pananaw nila, no? Ayoko naman, sino ba naman ako para humadlang sa pananaw nila? 'Di ba? Kasi yun, I'm talking worldwide na rin, no, na iba-iba na talaga ang tao ngayon. Hindi lang ganun kasimple lang na ang buhay natin na lalaki ka, tapos may babae, magpamilya kayo balang araw, no? Tapos may mga anak kayo. Hindi na eh. We travel a lot, alam mo yun, di ba? Yes. Iba-iba makikita mo, no? Sa Castro, San Francisco, maghahalikan yung dalawang lalaki, yung gano'n. Kahit naman dito, Kahit dito, di ba? Oo. Kita ko dalawang lalaki magka-holding at parang ang gwapo-gwapo. Sabi ko, gusto mo agawin? Oo, yung parang ganyan. So, I just respect them. Yun na sila eh. Bilang tao, we just have to respect them. Kaya sa akin, ibigay natin yung respeto nila. Yun ang tanong ko sa iyo eh. Yung tolerance, acceptance, at saka respect. Ano ang views mo tungkol sa mga tatlong salitang yun? Okay. Dito sa Pilipinas, sa tingin ko kulang pa rin yun. Kulang yun. Kailangan talagang maintindihan dito sa Pilipinas. Like, for example, the SOGI bill. Okay. No? For me, I'm in favor of that. Na sana ma-approve yun para dito sa Pilipinas,
magkaroon talaga ng tamang standards, no? Paano sila marerespeto, no? Mabibigyan ng karapatan din yung mga LGBTQIA+ na yon. Kaya, yun kasi ang sa akin, I always think sa karapatan ng bawat tao. Whether ikaw ay tunay na lalaki, straight na babae, or bakla, tomboy, bisexual, no? Ano man yung pagka-preference mo o identity mo, I respect every person dito sa mundo, sa Pilipinas. Dito, actually ako personally, hindi naman ako against yung Soji Bill. Kung may Soji Bill o walang Soji Bill, okay lang sa akin yon. Pero para sa iyo, ito ba makakatulong sa lahat pag napaasa ito, sa lahat ng mangyayari sa moralidad ng ating mundo? Masyadong malalim talaga ang Soji Bill, no? Pero kung tatanungin, para mabigyan ng karapatan ang bawat isa, hindi lang lalaki, babae, no, bakla, tomboy, no, para sa akin, I'll go for this, for the Soji Bill. Soji Bill. Kasi hindi lang naman talaga sa LGBTQIA+ ito, para din to sa lalaki rin at sa babae. Teka muna, no? Kung halimbawa na-approve ang Soji Bill, do you think divorce and abortion will follow? Yes. It will follow. Yes. So okay ka rin na magkameron na. Divorce, I'm against it because I'm a Roman Catholic. Oo. No? Divorce, I think Philippines na lang, saka ang Vatican ang walang divorce, no? But I know I have a lot of friends na talagang pagkausap ko sila, gusto na meron divorce sa Philippines. Gusto nila. Kasi sabi ko sa kanila, kasi I'm Roman Catholic, kung anong sinasabi ng Katoliko, sinusunod ko. Hanggang against pa ang Roman Catholic, I'm still against. Yes. Pero pag pinabura na ng Catholic Church to, okay na ako. Lalo ang abortion. Lalo ng abortion. Abortion naman talagang ayaw ko. Kahit na approve siguro ng Catholic Church to, hindi ko ako, for me personally, no. That's kasi true. buhay to eh. Oo. Sa palagay mo, in our lifetime, maiipasa itong Soji Bill na ito? I believe so, yes. With the younger generations that we have, iba na kasi parang sa kumpanya ko, medyo may mga edad na kami, nagpapasok na ako ng mga young minds. They're very aggressive, iba yung kanilang mindset, iba yung direction nila. Generation tayo eh, no? Iba na talaga yung generation ng mga nanay, lola natin, tayo. Lalo na ngayon, me, I'm 60 years old, I turned 60 this year, no? Pagkausap ko yung mga anak ko, iba rin yung generation nila eh. Kaya, I do understand now na talaga nagbabago talaga ang mga generation. Kaya, no? Kaya for me, I do believe, no, especially with the younger generation that we have, mapupush talaga ang para ma-approvean yes, ito. Yes, oo. Marami nakikinabang dito para sa akin. Pero kasi ganito, isa sa mga malaking issue ng mga LGBTQ, gusto nila na magkameron ng sariling comfort room, sariling restroom. Hindi lang yung, di ba meron nga existing na yung all-gender restroom. Parang hindi pa rin gusto nila yon. Okay. Para may gusto pa ata silang fourth restroom. Okay. Para sa akin, okay lang, pagbigyan natin sila na magkaroon nun. Ako personally, di ba, bakla. Tapos, naka-makeup, mukhang babae, minsan, ganon. So, pag pumasok ako sa men's toilet, minsan magtitinginan sila, parang, lalo abroad, dito sa Pilipinas, kilala ako, walang problema. Ay, si Joel Cruz, accepted ka kahit pumunta ako sa men's room. Sa ibang bansa, pumunta ako sa men's room, ay wala. Hindi akala, pareho tayo. Di ba? Ganon. Oo, hindi tayo pwede. Pag pumasok tayo sa lalaki, mga lalaki, titignan muna. Oo, ito ba talaga? diba? Do I belong ginawa here? ko ngayon, pumasok ako sa ladies. Walang tanong. Walang tanong. Wala Kaya, talaga. Dito, kung tatanungin mo ako dito ako sa Pilipinas, parang wala nang kaguluhan na gano'n, bigyan na natin na sila ng restroom. Pero, para sa akin, bigyan na natin sila. Wala nang nakikita ko naman ngayon wala nang ano. No, sa airports natin meron na. Meron nga. Meron na. Kaya okay na sa akin yon. Na at least andun na pupunta yung lesbian o doon pupunta yung tomboy o bakla. Okay na yon. No, para hindi na nagkakagulo na matitignan ka. Kasi parang offensive sa pareho dun sa lalaki, sa kasatin, na-offend ka na parang, ba't ka nandito sa loob ng men's room? Yung lalaki na bilang magtatago ng ganun, akala mo sinisilipan, yung ganun. So, para hindi na nangyayari to, bigyan na lang natin sa bagay, ng isang that's true. Pero let's face it, may mga paaralan or may mga eskwelahan na may sarili silang patakaran, rules and regulations, tungkol sa uniform, sa pagpasok sa eskwela, at saka kung ano isusuot during graduation. Pero may mga tomboy at mga gays na hindi sila conforme dito. Okay. Anong stand mo dito?
Ako kasi mama, alam mo, talagang I respect every human being. No, whether you're a straight man, straight woman, or LGBTQIA+, no, nandun ako. Kaya, mahirap na rin kasi kinalalagyan ng mga LGBTQ, di ba? Kaya, kung ano yung comfort nila, para sa akin na personally, pagbibigyan ko. Kung we're talking of toga, naman graduation, ang toga naman kasi isang cut lang eh. So, papatong mo lang yon. So, pwede sa babae, sa lalaki, o kahit kanino, magbumukha ka ng pare-pareho. Ngayon, kung siya ay gusto niyang gay siya, gusto niya nakadress siya, pagbibigyan ko na siya, nakatago naman sa toga eh. Yung ganon. Kung nasa ng comfort niya. Kasi sa amin dito sa office namin, meron din kami mga lesbians, no? Mga gays din, na sabi nung lesbian, hindi siya komportable sa skirt. Miniskirt, Oo, no? Kahit na medyo knee-length na skirt. So sabi ko, saan ka komportable? Sa pantalon daw. Pinagbigyan ko lang. Kasi kung ayoko naman parang... Pero yung pangitaas, pangitaas niya, kapareho naman. pareho lang din ng ano, pero hindi siya talaga blousy ang ano niya. Kasi pag may jacket naman, okay na rin. So, I'll look for their comfort. Kasi alam mo sa isang setup ng office, kailangan maayos yung setup mo ng ilaw, air condition, hindi magandang kainit, di ba? So, gusto kung nasa ng comfort nila, as long as mabigay lang nila yung kailangan kong output sa kanila, makapagtrabaho sila mabuti, binibigay ko. So, para sa akin, kung akong tatanungin mo doon sa bagay na yun, I'm okay with that. Okay. Ngayon, syempre, isa sa pinakamalaking issue dito, yung pagpayag ng Miss Universe na magsali ng mga trans dito. Anong masasabi mo tungkol dito? Okay. Dito naman kasi I'm really a Miss Universe aficionado. Bata pa lang ako, naglalaro na ako ng Miss Universe yung mga dolls. Ay, ako din. Ako din, gano'n. Pagka yung yung isang doll na mukhang naka-Hawaiian, sabi ko, Miss Hawaii, gano'n, no? For me, no. Hindi pwede sila dito sa Miss Universe. Ako, agree ako sa iyo dyan. Talagang pambabae lang talaga dapat to. Na born ka talaga na babae, no? Kung pwede nga sa akin, wala masyadong makeup sila eh. So, para makita ko yung mukha nila. Alam mo, when I was handling Mutya ng Pilipinas doon, may pre-judging kami na walang makeup. Di ba? Kasi, alam mo naman nagagawa ng makeup, di ba? Naiiba ang mukha. Naiiba ang mukha. Ang laking ganda, di ba? So, kung ako tatanungin, ayoko yung mga gays, no, na kahit mukhang siyang babae, meron naman silang competition for that. Doon na lang kayo. No? I'm just being honest kasi ganito po talaga ako. No? Kaya yung sa Miss Universe, gusto ko babae lang talaga. At kung pwede sana, less ang makeup. Okay. Ito laman. Ito, intriga ba ito? May sinabi, may statement kasi yung friend ko, si Ricky Reyes. Pero para, babasahin ito para maging verbatim. Kasi baka makalimutan ako eh. Mawala ang essence. Okay. Walang pinakakawaawang tao kundi yung baklang tumandang mahirap at walang pera. How would you react to that statement? Well, I don't believe so because ang kawawa kasi, no, hindi ka naman magiging kawawa kung meron kang pagmamahal sa Panginoon. I'm a very religious person, no? Ang isang kasiyahan natin sa buhay pag nakilala mo ang Panginoon, no? Sabi ko nga, I'm Roman Catholic. USC ako from elementary, high school, college. Ikaw din, USP, di ba? Eh, diyan talagang nag-groom kami. No? So, para sa akin talaga, hindi naman talaga pera ang importante or mayaman ka o mahirap ka para maging kawawa ka eh. Para sa akin is, meron kang tunay na connection sa Panginoon. No, yun ang pinaka-importante. So whether bakla ka o hindi ka bakla, tomboy ka, tumanda ka man, may pera ka or wala, I think the best is yung meron kang preparation ng connection sa Kanya. Nang at the end of your journey, doon tayong lahat sa langit pupunta. Ito naman, may baka ma-offend ka dito sa tatanungin ko ito, pero huwag ka ma-offend ha. Okay. Tungkol naman ito sa surrogacy. Okay. Sorry ha. Surrogacy. Siyempre sabi mo nga, devout Catholic ka. May chismis ako narin, chismis lang, na nasermonan ka daw ng pare tungkol doon sa morality issue ng surrogacy. Okay. Anong stand mo rito? Okay. Well, there was an interview kay Julius Babaw, ABS-CBN, in interview ko about surrogacy kasi nga,
8 na yung anak ko, lahat through surrogacy. Tapos after nung interview ko, in-interview niya si late Cardinal Cruz siya eh. Okay. Sinabi niya lang naman doon, based doon sa Biblia, immoral daw ang surrogacy. Talaga? Oo, kaya... so yung mga surrogate mother dapat wala? Oo, sa Catholic, yung ganon. Kaya sabi ko naman, well, of course, I have to respect that. Kaya nung sa isang interview ko, tinanong sa akin, do you think, Joel, makasalanan ka? Sabi ko, with that, yes, I will say makasalanan ako. Kasi sa Catholic Church pala, immoral yung ginawa ko. No? Pero I have to share also this. Sabi ko, bago ako magkaanak, bago ako pumunta sa surrogacy, nagdadasal ko sa Quiapo Church, tapos pati dito sa Pandacan Church, bago siya masunog, meron doon Santo Niñong maliit na kulay itim na parang 1400 alam ko yun. Nakita mo yun? Pinahawakan sa akin nung Paris Priest. Sabi niya, Joel, pwede ka mag-request dyan. Yun ang ni-request ko. Kaya para sa akin, blessings talaga itong 8 anak ko na bigay sa ng nasa taas. Yun. Kaya hindi na ako naliless guilty na ako ngayon dun sa immorality na yun. No? Ang para kasi sa akin, maraming kagaya ko na gustong magkaanak, hindi lang gay or lesbian, even yung mga couples, na hindi mabigyan ng anak, ang other option nila ngayon is through surrogacy. Di ba marami dyan sila, Corina Sanchez, alam naman lahat, Vicky Bello, di ba? So, sila, surrogacy din. Kaya, ako naman, para sa akin, okay, sabihin ko ulit, makasalanan ako dahil nga sabi ng Catholic Church, immoral ito, pero mga pari naman ang tumulong sa akin magdasal, kaya hindi ko rin man ako confused ako doon sa ganung bagay na yon. Oo nga totoo yan. Kasi ikaw maganda ka, maganda ang iyong genes. Papayag ka ba maging surrogate mother? Ako sakali babae ako. Oo, kung ikaw'y babae. Ako, ang hirap ng tanong mo, mama. Lagi kasi akong honest eh. Oh my God. Honest lang dito ang sagutan. Siguro it's a case-to-case basis. Kung talagang itong taong to, malapit sa akin. Kunyari kapatid ko na hindi magkaanak, yung ganon. Tapos, best friend ko na talagang umiiyak na sa akin, tulungan ko siya. At ako talaga yung candidate for that, gagawin ko. Very, very limited talaga, yun. Very limited yun. So, very, very close. Sayang ang ganda mo. Hindi naman. Mana lang sa'yo. I love that. Okay. Diba? Pero ganito, alam mo marami mga endorsers, mga beauty queens, na nagsasabi sila na ayaw nila na magkaanak dahil ayaw nilang masira ang kanilang katawan. Anong masasabi mo dito sa mga klase ng mga kababaihan na ito na ayaw masira dahil sa trabaho nila, katulad ni Pia Wurzbach, talagang Ako, paano ko sasagutin ito? Di ba mag-asawa sila, di ba? Siyempre may asawa sila. Siguro titignan ko na lang yung bagay na na pagkakasunduan nilang mag-asawa. Sila lang. Totoo yan. Opinion nila yun Opinion nila yun eh. Siguro kung yung lalaki pumapayag, kasi di ba ang mag-asawa kasi sa Catholic kasi, isa na kayong tao eh. Pareho kayo isa na eh. Yes, correct. Kung dapat mag-agree kayo pareho. Kailangan may union of minds. Exactly. Kung yun yung kanilang pananaw, so respetuhin natin. Tama. Pero kung isa against doon, sasabihin ko, hindi tama kasi against yung isa. At saka siguro naman, hindi kasalanan kung yung mga, kasi marami ngayon lalo yung mga young couples ngayon, alam mo, ayaw nilang meron ng anak. Mas gusto pa nga nila mag-alaga ng aso eh. Yeah. You know, di ba kalamitan sa mga ganyan yan? Pero talagang, ayaw nilang magkameron ng anak. Kasi kasunduan na mag-asawa, di ba? Parang, sabi ba ng lalaki, sige, huwag ka na mag-surrogate kasi baka mamaya tumaba ka, ayaw ka na mataba ka, hindi ka na sexy, di ba? Nasa kanilang pag-uusap yun. Ano nila yung pagkakasunduan ng mag-asawa? Yun ang para sa akin. Siguro, sa bagay na yun. Lalo pa si Pia Wurzbach. Pahimasukan sila. Si Pia Wurzbach mo naman, katawan. Di ba? Imagine kung manganganak siya doon, well, sorry. Pero pag Miss Universe ka naman na, accepted ka naman. Accepted na yun. Title mo na yun. Ba't si Pia bang may gusto ng ayaw mo? Well, narinig ko lang. Narinig mo lang? Narinig ko lang. I'm close naman to Pia. Pia, kilala ka na talaga as Miss Universe. Kahit na, pero napaka-sexy niya talaga naman. Kasi katabi ko dito, ang liit ng waistline talaga. Pero
may asawa na naman siya, di ba? Kung gusto naman ng asawa niya, tumaba siya ng konti or tumaba siya. As long as mahal ka pa rin ng asawa, but that's the importance doon. Tama yung pagmamahal na hindi mawawala sa'yo. Correct. Pwede mataba ka, pumayat ka, naputol ang kamay mo, nabulag ka, andun pa rin ang pagmamahal ng asawa mo. Yes. Oo. Alam mo ngayon, di ba, ito, international news naman ito. May Russia at Ukraine na war ngayon, right? Alam naman natin yun. Pero bakit ito? May nangyari bang problema tungkol sa surrogacy doon? Kasi inabalitaan daw na may batang namatay sa Russia. Ganon. Ano ang kwento tungkol dito? Yung mga anak ko, sa Moscow at St. Petersburg, Russia, pinanganak, no? Russian company ito. Buti ang man ng Diyos sa mga anak kong 8, wala kami naging problema. Siguro after mga 2 or 3 years, nabalitaan ko itong law firm na to, itong company na to, nagkaroon siya ng problema ngayon. Yun yung sinasabi ko, baka mamaya sobrang nagagamit na yung mga surrogate mothers. Yung ganon. Or ang bagong law nila is, gusto nila gamitin yun sa mga locals lang, sa Russians lang. Ayaw na lang kagaya naming foreigners. Oo, doon lang sa mga Russians. So, hindi naman pala total ban. Ang surrogacy. Pero yung sinabi mong namatay, yes, I heard also, may namatay na 2. Dalawa? Isang Filipino client niya, saka isang Chinese client niya. Really? Namatay yung mga bata, maliit pa sila. Yun. And baka kasi... Nasa womb pa? No, nabuhay na eh. Nanganak na eh. Siguro baby pa lang sila. I think ang problema siguro baka, no, na out of 7 children na inaalagaan or infants, 2 lang yung parang nani o yaya na nag-aalaga doon. Kulang siya siguro sa tao, kaya siya baka namatayan. Or baka may sakit. Baka naman siguro. Hindi ko na ito buong istorya. Basta nagdemanda yung Filipino client saka isang Chinese client. Kaya mula doon, lumapit sila sa government, tinulungan ng government, nausisan na lahat. Kaya pina-shutdown siya. Na-shutdown tuloy. Kaya ngayon, hindi ko na nire-recommend yun. But before, nire-recommend ko yun sa marami. Ang dami ko natulungan ng Filipinos. Alam ko, may natulungan ka mga celebrities. Si Corina, saka si Vice Ganda ba? Well, Corina kasi, di ba natulungan mo sila? Meron na siya talagang fertilized eggs sa Singapore. Meron na siya. Alam ko dinala na yata sa US. So, surrogacy procedure din ito? Yes, yung kay Corina. Okay, Corina. Si Vice naman, nagpunta sa akin sa Tagaytay. No, nagpapakonsult siya. Sabi niya, gusto niya rin daw eventually magkaanak. Yun lang. Pero Vice kasi, iba naman kasi image ni Vice eh. Talagang gusto niya, babae siya eh. Tapos lalaki naman si Ayon. Parang ganon. Ako lang kasi, gusto ko pa rin maintindihan sana sa Filipino culture natin, ang dapat talaga ay yung mga nanay at tatay, di ba? Ayoko lang kasi magpanggap. Tama. Ayoko magpanggap. Kasi katulad nga nito. Sana, masabi niya rin sa anak niya, let's say I'm talking with to Vice, no, na wag lang sana magpanggap na nanay ka talaga. Correct. O ina ka. No? Oo nga eh. Yung dito sa akin lumabas, hindi wag gano'n. Sabihin mo yung totoo. Kaya nga, ito nga din, this leads to my question. Paano mo maipapaliwanag sa iyong mga anak na sila yung mga surrogate children? Well, noon pa lang, Mama, kinukwento ko na sa kanila yan about surrogacy. Wala akong tinatago. Kagaya ng mga interview sa ito, wala akong kasinungalingan na sinasabi. Sinasabi ko lahat. Definitely, lahat yan, maintindihan ng anak ko, no? Malalaman nila yan. Kaya, wala akong tinago sa kanila. They all know about surrogacy. No, na thankful tayo sa mama mo because pinagamit niya yung kanyang katawan. Ginamit niya yung kanyang egg cells, naging tao kayo. Yung panahon niya. Yes, yung ganun. At the same time, siya, ang mama mo, meron siyang husband, meron siyang daughter, may pamilya sila. So yun lang siguro ang alam niyang source of income niya, kaya binayaran natin siya. Pero, sa palagay mo, di ba ang sakit sa ina na mawawala yung bata? Hindi ba masakit yun? So, another sacrifice din yun ng surrogate mother. Correct. Ang case kasi niya, Mama, bago ako pumunta sa kanya, bago makilala yon, meron na siyang couples before na French couple. So, natulungan niya na, nabigyan niya na rin ng anak. Tapos sumunod ako, si Princess nga. After nung sumunod sa akin, meron na naman siya ibang European couple. Talagang siya? Professional siyang parang baby maker. Nag-donor ng eggs, ganun, or surrogate mother. Professional siya. Pero after the delivery, anong reaction?
Well, I used to call her. Sabi ko kasi sa kanya, ikaw mag-alaga. Kasi nagustuhan ko, mataas na babae siya, mga 5'10" ang height niya. Tapos, maliksi eh. Kaya, prince and princess lang yung una. Kaya niyang alagaan yung dalawa. No? Yung kambal mo, ha? Yung kambal. Kaya, nung dumating kami doon, yun, medyo mas na hindi na siya nahirapan kasi may kasama na akong nurse, may kasama na akong yaya, kapatid ko, yung gano'n. Kaya sabi ko, every time nagkakaroon ako ng anak, pinapatawag ko siya. Ganun. Na alagaan mo yung anak ko for 1 month or 2 months, the most. No? Of course, may bayad doon. Binibigyan ko rin siya ng pera. Pero hindi lahat siya ang surrogate mother ng mga anak mo. First lang siya. Pero nagustuhan mo yung caring niya sa mga bata. Oo. Saka lahat sila, ang egg sila, din sa isang nanay lang. Kaya lahat sila magkakapatid. Isa lang, si Lilia, ang mother, ako ang father. Kaya lahat sila magkakapatid. Ay, ang ganda. Ang ganda ng setup. Matanda na ako, kaya ako din nag-iisip ng ganyan. As long as you have your sperm cells, pwede pa. Yes. Kaso nga lamang may problema na nga ako sa okay. Sa aking But ano makagandahan din sa kanila, when they look at your sperm cells, there are like 10 millions of sperm cells. Yes, marami Isa lang ang hanapin. Mahahanap pa nila yung the best sperm cell. Pero believe ako sa iyo, ha, kasi ang daming mga nagpapa-in vitro, hindi makakita ng healthy sperm cell. Nung una ako ganon. Nung una, minsan may putol yung tail, minsan ang bagal mag-swim, yung gano'n. Pero they can look for the best sperm cell. Ang dami-dami kong mga kaibigan, mga beauty queens ka, gano'n na mga ginawa para magkaanak. Pero wala Magastos, wala rin. Hindi rin nagkameron sila. Tapos, pero ito actually, gusto kong itanong sa iyo. Pero sige na nga, itatanong ko na din sa iyo ito. Kasi medyo at tama sa akin, matindi Ito ha, babasahin ko ito ha, para hindi ako magkamali. Ang surrogacy daw does not produce natural humans. Diba ang sakit pakinggan? They're like robots manufactured in a laboratory. Okay. Please expound. Well, based on Catholic Church, it's immoral. Kasi kailangan kasi sa Catholic Church, no, mag-asawa muna kayo to receive the sacrament of matrimony. Tapos ang babae, lalaki, isa na lang yan. And because of their love na nag-exist sa dalawang tao, no, they can produce yung isang bata. No? Kaya out of love, nagawa ang anak. Okay. Now, totoo naman, of course, we have to use medical instruments, chemistry. Di ba pag nanganganak din naman ng mga tunay na, yung normal delivery, di ba? May mga laboratory works din yung ganyan. Yes, oo. Ay, sa akin kasi, Mama, I'm more of yung bang hindi na blessed ng anak. Hindi lahat ng tao may blessings na magkakaroon ng anak. Kahit sila ay mag-asawa, nakareceive ng sacrament of matrimony, kinasal, pero humihingi pa rin ng tulong sa mga pare, Father, wala pa rin Hindi pa rin kayo magkaanak. 3 taon na, 10 taon na, yung ganon. So, para sa akin na may mga taong gustong-gustong magkaanak na tulad ko, gustong-gusto kong magkaanak. With this help of science, natulungan natin. Kaya doon, sabi ko nga, naging immoral ako, dahil naging makasalanan ako, dahil ginawa ko yung ito. Pero, kung titignan natin depende na sa tao kung paano pananaw nila. Diba? Pero kung tutulong ka sa talagang couple na gustong-gustong magkaanak, or kagaya ko, gay, single father, gusto magkaanak. Na kaya mong sustentuhin. Kaya sustentuhin, bigyan ng magandang edukasyon, kinabukasan, magandang buhay. Correct. Pero kung, di ba, meron kang anak, tapos pinabayaan mo, di ba? Yun ang mali para sa akin. Yun ang mortal sin. Yun ang, di ba? Parang gano'n. May mga nanay na itutulak pa sa masama yung mga anak. Ay, meron. Dito sa Philippines, meron gayon, ha? Mga cybersex na yun, Ano ka ba? I'm watching CNN, ang dami-dami, no? So, yun yung mga mali para sa akin. So, kung yung mga gusto magkaanak, na tulad namin, o ikaw rin, di ba? Pagbigyan na natin with the help of science. Tama. Teka muna, and they are not ilan robots. ba anak mo nga pala? 8. 8. Ilan ang lalaki? 6. Ganon. Ang 6 ang lalaki? 2 ang babae. 2 babae. Ito hypothetical question lang to. What if ilan sa kanila naging LGBTQ? Anong say mo dito ngayon? Okay. How are you going to take charge? Okay. At first, no, siguro kasi bata pa sila, pag may nakikita akong signs na, no, I'll explain to them.
sasabihin ko sa kanila, ano ang buhay ng mga LGBTQIA, no? Tutuusin, and to be honest, I'll try my very best na makontrol. Kung pwedeng mabuhay sila ng isang tunay na lalaki, straight, or tunay na babae na straight, na eventually mag-aasawa sila, magkakaroon ng pamilya, yung ganun, or maging pari sila, or madre sila, no? I'll support them. Pero what if? What if talagang lumalaki na, sasabihin nila sa akin, Nasabi, na, Daddy, hindi ko talaga kaya, gay talaga ako. Okay. Ano? Pagka talagang dumating na kami sa punto na yon, no, I will support him or her. Just kung like ano siya talaga. how your parents supported you. Yes, yes. During your kasi growing ang up. parents ko, nung una, mama, nalo nanay ko, napaka-stricta. Yung dahil teacher. Kasi lumalakad ng Kasi ganyan. teacher ang nanay mo Hindi eh. naman. Meron siyang business ng chairs and tables Ferrero. Akala ko teacher And siya. then, ganun. Bakit daw ako maglakad na ganun? Hindi ko naman sinasadyo, gumaganon talaga. Tapos pag kasabay ko siya sa jeep dati, umupo ako naka-cross leg na ganyan. Hindi daw upo ng lalaki, dapat daw ganun ang upo ng lalaki. Tinuturo, hindi ako komportable gumanon. yung ba? Then eventually, natanggap bumigay niya. Bumigay na si mother. Bumigay na siya. Oo. Sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Oo. Sige, pag-usapan naman natin yung ibang issues. Ito, common knowledge na ito. This may sound medyo intriguing na konti. Ano nangyari doon sa fashion show scam in Paris? Okay. Well, nasa korte pa rin siya. Ongoing yung case. Oo. It's a criminal case. No? Talaga? Oo. Akala ko estafa lang. Ang estafa ba criminal case? Depende din kasi sa laki ng pera na i-involved. Oo. No? Ito kasi more than 4 million pesos na i-involved. Oh my God. Oo. Kaya, yung pera kong 4 million napunta sa kanila. Tapos may decision yung judge na more than 4 million yung babayaran sa akin for other damages. No? Every time pinagbabayad sila, wala naman silang dalang cheque, wala silang dalang mga pera. No? At ang gusto ng judge mismo, money talaga na cash na papakita mo nandyan. Or manager's check. Yes. Na dapat good na yung manager's na yung ma-deposit na sa akin para ma-close yung case. If not, we continue with the case at bahala na ang judge. Who is the most responsible? Yung Angel, no? Kasi siya yung parang Kasi siyempre kilala ko ano, yung mga ibang involved, yung mga friends ko rin yun. Oo. Yung Angel. Although hindi namin napapag-usapan ito. Pero yung Angel, hindi ko kilala si Angel. Ako rin, hindi ko rin kilala yon. Ang kilala ko to yung kilala mong friends. Sila yung kilala ko. Doon ako nagtitiwala sa kanila dahil kaibigan ko sila. Yun. Yun lang naman kinatampos mo sa kanila. Yun. I see. Bilang kaibigan, bakit naman, ano ba ito nangyari? Saka, ang laki din yung gastos ko kasi una, dapat January. Bumili na kami ng tickets, yung mga anak ko, lahat kami kasama ko, kapatid ko, business class. So, sa ticket pa lang, siguro 4 million na no, na tickets. Kinancel nila. So, 500,000 or 490,000 pesos cancellation fee. Di ba yun na dapat isigilin ko sa kanila? Dapat, kasama na yun. Wala silang binabayad doon. Tapos, June, umalis kami. Dating kami ng Paris. Nagpagawa ako kila Noel Crisostomo, yung mga UST classmate ko ng mga damit ng mga kapatid ko. Dahil siyempre, may fashion show, nakakaya naman na hindi sila nakabihis. Balibayan back sa kayong mga shoes sila. Pagdating ko doon, na-receive ko yung text nung isa na cancel daw. Ay ko, Diyos ko naman. Ba't pinaalis niyo pa kami? Naman. Dinadala ko pa itong mga balikbayan back. Sana sinabi niyo lang hindi tuloy. Hindi, nagbakasyon na lang kayo. Kaya nga Namasyon na lang kayo. Namasyon na lang kami. Yun yung nakakainis ayun. Alam mo, ito hindi walang-balahan. Isa ka sa mga talagang ganun kataas ang respeto ko sa iyo. At saka, I'm so impressed with the way you take care of your business, you handle your business, and para you're being entrepreneur and a very good businessman. Bawa ko sa iyo, yun ang kulang ko. Ang pagiging businessman talaga. Well, thank you so much, Mama. Yes, But alam ko lang, Mama, kung matatandaan mo pa. Nung bata ako, andiyan ang shop mo sa E. Rodriguez. Binibentahan kita ng mga butones. Yes. Kaya nga, alam mo, ang lit ko pa lang kaya alam ko ang pinagdaan. Ikaw yung hinahangaan ko noon. Alam ko kung paano pinagdaanan mo yung from UST days mo hanggang sa nagbebenta ka nga ng butones na ganyan. Nag-garment kaya kasi sabi ko na ako. makita ko, sorry. Ano ba ito? Bakit ito? Yumaman ng todo-todo, ba't ako hindi? Naman? Oo.
Pero in spite of mayaman ka sa kaibigan, sa ganda ng creation, sa ginagawa mo. Yun. I would like to say yes. Thank you, Lord. Teko na, pero in spite of the success of your business, naaapektuhan ka ba ng inflation? At saka yung mga nangyayari ditong gulo sa atin, yung mga political wars na yun, impeachment. How does it affect? Kasi ang isang negosyo, lagi nakadepende yan sa ekonomiya ng bansa. At hindi lang Pilipinas, economy rin ng ibang countries. Sa ibang countries din, meron din akong business. Especially, meron kaming building sa California. Kaya, lagi ako nagmamonitor din kila Trump sa nangyayari doon. Lalo-lalo na yung 2020, 2021, yung virus na nangyari, yung COVID. But after doon, nakabangon naman din. Pero pagka bumabagsak ang economy natin, pati kami nadadamay humihina rin ang aming business O kaya gusto lang natin parati na magandang economy meron tayo at magagandang mga leaders sa Pilipinas. Yun ang kailangan natin. Yes. That is what we really need. Magagandang leaders talaga. Kaya dapat siguro, ipagdasal natin na magkameron ng right discernment ang mga voters to vote and to choose the right person to or sabihin man natin nagkamali man ng voters, for instance. Sana po, kung sino na po yung nakaupo dyan, yung konsensya na lang sana nila, di ba? Sana magkameron. Magkaroon. Talagang para sa bayang Pilipinas, para sa Pilipino, ang kinalalagyan nila. They don't work for themselves, di ba? They work for the Filipino people. Correct yun. Sana ganun, sana. Ito na, last na talaga ito. Anong reaction mo sa komento na you love to flaunt? Sabagay may po-flaunt ka. Well, siguro flaunting is more of nasa business ako, entrepreneurial ako. Siguro it's really more of parang somehow marketing na rin. Okay. It's more of the marketing. I agree with you. Di ba? Kasi kailangan natin yun Mahirap tayo makilala kung hindi ka talaga minsan lalabas Correct. Di ba? May negosyo ka. Gusto mong pasikatin ng negosyo mo, di ba? Ikaw nasa clothing business ka, di ba? Kailangan ka laging nandoon. Sino ba si Rene Salud, di ba? So you have to be seen, not just in Manila, but all over the Philippines. Hanggang penetrate mo, of course, international name ka na, kilala ka sa ibang bansa, kahit yung mga Filipinos na sa mga abroad, pupunta dito, pumunta ako kay Rene Salud. So, baka nagkakamali lang ng word ng flaunt. It should be more of the marketing side ang ginagawa natin. Hindi yung parang nagyayabang ka, nagpapakita ka ng kunang na ito ako, may kotse akong mamahalin, may bahay akong maganda, may jewelry akong mamahalin, may sapatos o bag kang milyones ang halaga. Hindi yun yung pakita mo yung sarili mo, kung sino ka, pakita mo ano mga achievements mo. Huwag yung mga bagay na nabibili mo. At saka nagpo-flaunt ka naman, you're not stepping on others' toes. Yes. Kaya okay lang yun. Tama yun. Sarili mo naman yun Hindi mo naman ninakaw yun. Hindi mo naman, galing sa hard work naman yung gano'n. Ayan, dito na nagtatapos. Pero ayoko mo sabihin nagtatapos. Ang napakasaya namin pag-uusap ng aking super friend, ang Lord of the Saints. Walang iba kundi si Joel Cruz. At isa sa mga kinikilala ko talaga dito. At talaga nagbabaw ako sa kanyang success in the business. At saka siyempre, pagpapatakbo ng kanyang buhay. At kasama namin dito ang dalawa sa kanyang mga anak. Si Charlotte po ito. Yes, Charlotte. At saka, siyempre, si Princess. Si Princess nag-model na sa akin yan. Yes. How old was she when she modeled for me? She was still young that time. Ngayon, 12 na siya You're 12 years Siguro old mga 4 years ago. Eto pa pala ang mga The Boys. Ang mga gugwapong mga boys. Ito yung ika-7. Si Zayd and bless. You bless also. You bless. Oh my God! Gugwapo naman ang mga ito. So ngayon, ito, thank you so much. Thank you also, Mama. For having us in your palatial, ang iyong bahay. Ito pa yung dalawa. Harry and Charles, come here. Balik kayo. Come here. The children. Diyos ko. That's Harry, Charles, Hi! and Harvey. And hello. Magkakamukha. Kambal tong dalawa. Si Princess at saka si Prince ang wala. Yung panganay, isa. There's Prince. Ito si Prince.
Si Prince at si Princess na magkambal. God bless you. You bless all. Oo. Hi! Binata na ito, ha? Oo. 12 din. 12 years old din. Uy, thank you so much, ha? Thank you. At least, alam mo, I'm so happy talaga. Kasi ako, I love children eh. At dito, oh my God, yes! Oh, yeah. At ito, at nakakatuwang mga bata, behave, at saka discipline. Kailangan. Oo, talaga. At talagang bawa ko sa iyo kung paano mo napalaki itong mga batang ito. So once again, maraming salamat po. At sa inyo, mga kaibigan ko, halina kayo, huwag niyo kaming pagdamutan ng inyong panahon sa panunood ng Renesalud Philippines. I love you. Bye to the camera. Say bye to the camera. Bye. Ang ganda ng ending. I love it.